Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. May mga nilalang na hindi natin maipaliwanag kung saan nagmula at kung bakit sila nakikihalubilo sa mundo ng mga tao. Si Ruben, ang bida sa ating kwento, merong isang nilalang na nakakasama sa barko. Sino nga ba ito? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Isang janitor si Ruben sa isang barko. Gabi ang simula ng kanyang trabaho. Kung kailan na halos tulog na lahat ng mga pasahero. Tuwing break time niya o di naman kaya ay kapag tapos na niya ang kanyang mga gawain, madalas siyang tumatambay sa pasilyo ng barko. Halos walang tumatambay doon dahil masyadong malamig ang hampas ng hangin. Maliban kay Ruben. Paborito niya ang pasilyo. Isang gabi, nang tunguhin nito ang pasilyo, nakita niya ang isang babaeng mahaba at makinis ang buhok. Nakaupo sa gilid ng pasilyo. Nakabalot ng kumot ang pang-ibabang parte ng kanyang katawan. Parang nilalamig ito. Nilapitan siya ni Ruben para tanungin kung meron ba siyang maitutulong sa babae. Ngumiti lang ang babae at saka umiling. Pero inanyayahan niya si Ruben na maupo rin sa pasilyo. Agatha ang pangalan ng babae. Maganda ito at makinis ang balat. Nainganyo tuloy si Ruben na makipagkwentuhan sa kanya. Gustong magtanong ng mga personal na bagay si Ruben pero umiiwas si Agatha. Pag-usapan na lang natin ang mga multo sa barko. Nakakita ka na ba kahit isa? Tanong ng dalaga kay Ruben. Sa ilang taong pagtatrabaho ni Ruben sa barko, ni minsan hindi pa siya nakakita ng multo. Kaya si Agatha na lang ang nagkwento. Sa dating barko na nasakyan ko, merong nagmumultong kapitan. Takbo lang siya ng takbo sa pasilyo. Sumisigaw. Ako lang ang nakakakita sa kanya. Nalaman ko, nasunog pala noon ang barko na hawak niya. Kasama siya sa mga namatay. Pero hindi gaya ng ibang nasawi. Hindi pa rin niya alam na patay na siya. Paulit-ulit lang na nagaganap sa kanyang isipan ang pagkasunog ng barko. Wala na siyang takas sa kanyang sitwasyon. Nakakaawa, di ba? Kwento ni Agatha. Marami pa silang napag-usapan tungkol sa mga multo ng barko. Naputol lang iyon nang magpaalam na si Ruben dahil tapos na ang kanyang break time. Pero bago nakalayo si Ruben, may pahabol na sinabi si Agatha sa kanya. Ruben, magkita tayo kapag bilog na ulit ang buwan.
Nagtaka si Ruben sa sinabi ni Agatha. Bakit kailangan pagbilog ang buwan? Itatanong pa sana niya kung bakit, pero tinawagan na si Ruben ng kanyang boss sa kanyang cellphone. Inabangan ni Ruben ang pagbilog ng buwan para muling makita si Agatha. Hindi niya alam kung bakit nahalina siya ng sobra sa dalaga. Walang oras na hindi niya naisip ito. Para siyang nagayuma. At nang magpakita na sa langit ang bilog na buwan, excited nang pumunta si Ruben sa pasilyo ng barko kung saan niya nakita ang misteryosang dalaga. May dala si Ruben ng mga pagkain para pagsaluhan nila habang nagkukwentuhan tungkol sa katatakutan. Nang magkita silang dalawa, labis ang saya ng binata. Umupo ito sa tabi ni Agatha, pero itinaboy siya ng dalaga. Umupo raw ito sa ibang pwesto. Nagtataka si Ruben pero sumunod pa rin siya. Binigay ni Ruben ang pagkaing dala niya kay Agatha pero tumanggi ang dalaga. Hindi raw siya kumakain nun. Walang nagawa si Ruben. Sa mga unang minuto ng pagsasama nila, nakatingin lang silang pareho sa bilog na buwan. Ruben, alam mo bang may kapangyarihan ang bilog na buwan para gisingin ang mga nilalang sa dilim? Tumango si Ruben. Alam naman niya iyon. Bata pa lamang siya, sinasabi na sa kanya ng matatanda na maraming multo ang lumalabas tuwing bilog ang buwan. Ewan ni Ruben kung panakot lang ba iyon sa mga bata para hindi na sila gumala pa sa labas o kung totoo talaga na puno ng kababalaghan kapag bilog ang buwan. Maya-maya pa'y biglang natahimik si Agatha. Nakatitig ito sa bilog na buwan. Panay ang haplos niya sa kanyang hita na natatakpan ng makapal na kumot. Agatha, bakit ba palagi kang nakatakip ng kumot? Hindi na napigilan ni Ruben na magtanong sa dalaga. Doon na naging mailap si Agatha. Tinakpan niyang mabuti ang kanyang pang-ibabang parte ng katawan. Umalis ka na. Malamig na sagot ni Agatha. Hindi alam ni Ruben kung bakit ang bilis lang niyang sumunod sa kung anuman ang sinasabi ng dalaga. Para siyang robot na sumusunod sa bawat utos ng dalaga. Lumakad na si Ruben palayo sa pasilyo ng barko. Pero nagulat siya nang may marinig itong malakas na paghampas sa dagat. Parang may tumalon. Paglingon ni Ruben sa pwesto ni Agatha, wala na roon ang dalaga. Pero, naiwan ang kumot nito sa pasilyo. Palaisipan kay Ruben kung sino ba talaga si Agatha. Bakit ang hilig nito sa mga kwentong kababalaghan? Kung bakit lagi itong nagpapakita
tuwing bilog ang buwan. At kung bakit laging nakakumot ang kanyang pang-ibabang parte ng katawan. Sinubukang magtanong ni Ruben sa mga kasamahan niya kung nakikita rin ba nila si Agatha. Pero pare-parehas lang ang naging sagot nila. Wala. Wala silang nakikitang dalaga sa pasilyo na nakabalot ng kumot. Doon na nagduda si Ruben sa katauhan ni Agatha. Sa muling pagsapit ng bilog na buwan, pinuntahan niyang muli ang pasilyo para harapin si Agatha. Hindi naman siya nabigo. Andoon ulit si Agatha. Nakatitig at nakatulala sa bilog na buwan. Panay ang haplos sa kanyang mga hita at tulad ng dati, nakabalot pa rin iyon ng makapal na kumot. Lumapit si Ruben. Hindi naman siya itinaboy ni Agatha tulad noon. Halika rito sa tabi ko, Ruben. Nagulat si Ruben. Iyon ang unang beses na pumayag si Agatha na tabihan siya nito. Agad siyang sumunod. Alam kong gusto mong malaman kung bakit laging nakatakip ng kumot ang kalahating parte ng katawan ko. Tumango si Ruben bilang pagsang-ayon. Ngumiti si Agatha at saka nito tinanggal ang kumot na nakabalot sa kanya. Wala naman palang kakaiba sa kalahating katawan ni Agatha, tulad ng iniisip ni Ruben. Sa katunayan, napakakinis pa nga ng hita at legs ng dalaga. Mas lalo tuloy na humaling si Ruben. Samahan mo kong maligo sa dagat? Paanyaya ni Agatha. Nakatitig ito kay Ruben. At sa pagtitig ni Agatha, nakaramdam ng kakaibang puwersa si Ruben. Natulala ito. Para itong nabatubalani. Pumayag itong tumalon sa malalim na parte ng dagat nang hindi nag-iisip. Para talaga siyang nagayuman ni Agatha. Sabay silang tumayo at saka magkahawak kamay na tumalon mula sa barko. Sa ilalim ng dagat, nagbagong anyo si Agatha. Lumabas ang kaliskis sa kanyang buong katawan. Ang kanyang hita, binti at paa biglang naging isang mahaba at malaking buntot. Doon na natauhan si Ruben. Isang sirena si Agatha. Sinubukan nitong lumayo kay Agatha at bumalik sa barko. Pero nahila na siya ng sirenang si Agatha. Hinila siya nito sa pinakamalalim na parte ng karagatan. Hindi na muling nakita pa si Ruben. Pero muling nagbalik at nagpakita si Agatha. Sumampa ito sa panibagong barko na merong malamig na pasilyo. May kumot muli ito sa kanyang pang-ibabang parte ng katawan.
Nakaabang ito sa pasilyo. Hinihintay ang susunod na binata na mahuhumaling sa kanyang ganda at mga nakakakilabot na kwento. Liham ng gabi. Liham ng